Oras sa Tibog Kabubudan, alas 6:35. Tipong nagasuporta sa Kulisa Kayuka na Siko. Tuwado live report, ikay aksyon na kung sumanwa. Ang Siliana DXT, watong kililos mga naripudang palita, didi sa itong lokalidad, ikaw sa malinterneto sa Bahia sa Pangil. Masaya, kung may informasyon ikaw sa mga silingan naman ng itong probinsya, yung mga sa Tibog Kapupuran, kini ang Dito na nagsugod ang ilang problema sa pagbaha sa ilang lugar. Mauna diha-diha kini nga gipatuan aron matagan ug kasugbaran ang maong problema. Andiya ang inyong Daghang salamat sa gasa sa kinabuhi. Kaalam, kahibalo o kahimsog. Ako sa nandiga bawa dumanong uban sa Tibog Kusog sa DXTV. Mohatud ka nato sa Global Malindag Bangal Bay. Number 1 News. Adlaw karon nga web speech sa 18 ni bulan sa Abril tuig 2024, Mindanao, Visayas, Luzon and the world. Mayong buntag ganing uluhan, buntag mayong uluhan. Aniha ganing uluhan sa mga balitaon na sa headline sa balitang lokal. Kagaman ang probinsyal ubo sa liderato ni Governor Henry S. Wabinal, padayon nagsuporta sa kapolisan. Lalaki na sikop sa buy-bust operation sa Oroqueta City, Misamis Occidental. Feeding program sa DepEd, mukabat sa 1,178 ka mga bata ang nakapahimulos. 18th Sangguniang Panlalawigan may improve sa vital measures para sa Lanao del Norte's development, support sa PNP's legislative agenda. Dogang uluhan sa tuong balita, 47 anyos nga lalaki ginakop ka sa paglapas sa anti-bouncing check law sa Pagadian City. 27 anyos nga lalaki voluntaryong ni-surrender sa krimeng giatubang sa Dumalinao Municipal Police Station. MDRR Mahao sa Lobisay na nagulo sa seminar sa Radio Emergency Assistance Modulators. Usa ka pintor arestado sa buy-bust operation sa Paliangaw, Misamis Occidental. Detalye uban pang batagang impormasyon yung masayran sa pagbalik sa Global Malindag Bangal Bay Number 1 News. Plastar na gagkaloy si Ginoo, pre. Lumang mga gamit pang bahay, i-upgrade mo na yan. Ngayong summer, sa buong buwan ng Abril at Mayo, may free installation kapag bumili ka ng split-type air conditioner. Pasok na sa budget ang iyong dream home appliance, gaya ng bagong refrigerator, freezer, at aircon dahil sa pinababang down payment na 388 pesos at pinakamalaking discount para sa cash or card transactions. Mas pinababa na rin ang down payment ng motorcycle at Bajaj RE na pwede pang negosyo. Eto pa, available na ang hassle-free installment applications. Handog ng aming mga financing partners, Home Credit, Skyro, Aeon Service. Good morning, G-Boy. From Antipolo City.
And advance happy birthday to you. You will be celebrating your birthday on April 29. Advance happy birthday, G-Poy. And good morning to you and all your relatives, your friends of say your your mother, your brothers and sisters. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sugar blocker formulation. Alkaline neutralizer. Tuway-ubay ang vitamina. Makatabang sa berry loss. Muling Isopolo blood normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga nag-iisip ng katulog o insomnia na ay natural sugar protection. Nagpala ang mga tila o katog-katog sa pamanik. Lubog ang pananaw sa mga makaraan. Pirmin na pamilya. Ganyan ang kape na makaayon sa atong lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Lamig na, nakapanampal pa ka. Lamig na, healthy pa ka. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mabalik na sa kanang manutika o pagpasya sa inyong mga lugar. Excellent Health, Excellent Life, EXL, Magkabuhay Plus. Rosalie Alparo, 55 years old, Cornell City, Marbel. Lapit duha ka tuig ang ginabadyag ko. Wala akong gana magkaon. Hindi ako makatulog. Sakit ang ako na likod. Sige mo higda. Magbangon ako, nagalimpong ako. Kining ako niya kamot. Bukong panit init, malikapan ko lang ako niya tinahay tungod sa kaniti. Sa tunga tayo, nagapamilimbili na ako sa akong mga anak. I-take ko AXL makabuhay. 3 times a day, 2 capsule. Tubong mo, himsog na ako yung lawas. Makaobra na ako, makapanilig na ako, makapanglaban na ako. Magkabuhay! Excellent Health, Excellent Life sa EXL Laban. Say goodbye to your allergies, pimples, dark spots, scars and keloids, hair loss, and nail problems. A skin, hair, lapis, and nail specialist from Manila is in town for a limited face-to-face consultation. Equipped with the latest and newest technologies in skin and body care with non-surgical treatments for aging and sagging skin, scars, fat reduction, laser hair removal, and varicose veins. Visit our dermatologist, Dr. Maricris D. Claudio, at Skin Access Facial and Body Care Salon, Torno de Coloc City. Para sa dugang kasayuran, mahimong mutawag o mag-text sa cellphone number 0919 Kuha na kay Ron Pre na high-tech na pre ba? So na pre dagko mga itong screen at tubangan pre. Gamitan na lang cellphone ko rin na sa tubangan. Ano? Namamugod tayo prompter ini. So, making easy ba? 18 o 19 ug sa Ozamis City karong April 17, 2024. Dr. Marquis D. Claudio. High blood pressure na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ang kapalit corn coffee para sa hyperacidity, hindi ka makakapagpapilin mo, pagka magandang pagbago. Ang hindi pa nag-try sa lahat-lahat na sarap-sarap, itry nila na maganda sa uric para sa uric acid, para sa hindi makatulog, hindi ito. Pagkuha sa nursing sugato sa partida, ng Professor Civil, 52 years old. Sa epektibo ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ang corn coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Ozamis City, Misamis Occidental, matatagpuan sa Las Aguadas Street Carmen Annex, Ozamis City, Misamis Occidental. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Kasmooth sa hair! Itchy na sa kahumot sa hair! Good morning, Jinjin Saltega from San Roque, Ozamis City, and all of our avid listeners sa San Roque, may buntay ka ninyong tanan. Now with Head and Shoulders every day. With regular use, get up to 100% dandruff-free beautiful hair with no visible flames. Nagwapa sa hair na medyo matiis sa uman. Pagsulay na karoon sa Head and Shoulders. Ang motor ng kasaligan sa tanang panahon. Tingin at bawal tingula. Keycam, computer and cargo. Kuskan, ug mula hugay. Mapatagpan o kabukiran. Keycam Computer 200cc. Available sa ang Keycam Computer 150cc. Alaw sa ang Keycam Cargo 150cc. Alam sa imong negosyo, Keycam Van 150cc. O ang Keycam Cargo 200cc. Kung magkapili ka sa
Cebu Gamay pre. Cebu Gamay na. Insurance. Ano na ba'y freebie? Okay. Tara sa Jack Pirate. Spare tire with free toll keys and gasoline. Usa kung sa may magibabot at na sa Kika. Okay. Available for cash or installment. For inquiries and application, visit us in our Kika office or near Skygo Market in your area at Skygo Ozamis 168 Central Treasure Road, Ozamis City. Or you may call 0917-799-7712 or Tama pre. 116. Daplin na kagamay. Ano ba? Cebu Gamay o makita ka. Wala ako. Kaya. Hanap pre. Very good. Okay, game. Drink responsibly. Maswat sa dua, ipagawa. Kaya hindi magsatanan. Pag beer mo, magsabi ng 20%. Drink responsibly. Number 47 minutos na nagalabay sa alasay sa bundag sa Global Malindagbang Albay. Number 1 is, we would like to express our gratitude to Archbishop Martin Sarmiento Humawan ni Father Dario Rosales, ang ito ang Chief Executive Officer, for giving us this very conducive working environment. This is our third day and we are broadcasting live sa moang bagong studio. Fix na tanan, tanang connections, cable TV, and doon, Phil Products Cable TV, Misamis Cable TV, of course, ang ito ang Facebook and YouTube. DXDD FM is also connected well, and everything is perfectly prepared and connected this time. So, nindot kayo, salamat sa Ginoo ning grasya, lahi ning magtrabaho ta nga ang atong working environment is really conducive ang ngayon yun. Kung ano mo sa DXDD nyo makita mo studio, it is really a broadcasting studio. Salamat kayo yun. Nice kayo. Dagang salamat ni nga grasya Ginoo. Again, Bishop, dagang salamat, and Father Dario, dagang salamat. Atong technical crew headed by Sir Paring Juni Babayran, si Media Belia, Joey Robante, atong Finance Department, and working together, helping one another so that we can have this very conducive broadcasting studio. Dagang salamat. Okay, pre? Ayun ta. Ato nawaton ang unang batakang informasyon as essential part of our program. Una natong segment ang Bantay Port Area. Port Area. Pagbantay paligid sa mga isaw sa duwan ating syudad. Bantay. My Bundag Sir Tax, go ahead. Yes, pagpunta sa Randin, o sa tanang sa pintupaminaw sa DXM, Radio Bambana, ang radyo sa simbahan, iman sa 127 Paul Radio. Pwede at pasalatan ang labang magagagang, dilipin na ipinogo sa kabarkong na palagan sa Trans-Asia Shipping Line, sa Tomsarin, nakalipang alas 4 patimpukulan, nakaplastar, nung dan halos na ng pasero ng manawag, pero sa tungkutalan, hingkit na yun nakalog, kadali, nakabiya na yun. Na tayo nakita nga doon ang 5 people na magsayro nga naka-standby rest na exit na bang nagulat sa mga Pinas Kanabuhi. So, pagkat yato nas na kariyang mga destinasyon, nagis pag-servisyo sa mga motor cab drivers, mga porters na ka-duty. Ramdam, nagulat ang pag-studio sa mga barko. Shane, Alforky, good morning Shane. With all your siblings, imuhang mga apo. Oh. Sir, di mo mga apo kay nagka-grandma o gwapa. Alright, thank you kayo Shane ha. Pagsunod Shane. Sa mga silingan diya sa St. Joseph compound. Siwol sa may Cotabis, pero atong nakita, diyan natungod sa may portion sa Katagman o pero sa kapis may Manipol. So, posible na yun na,
kamulo ng maneuver, maong pagplastar, aron sa pagtanaw sa mga pasero nga sakay sa mga barko nga diin mo na sa pagbandalan. Kalagi sa yapo regular nga schedule, magpapanaw ka na, pag-discarga, hanggang alas 9, may skala na pa doon sa iligan, kaya mag-discarga na po dito sa pipila ka mga pasero o kargamento sa iligan, then karga na po, then babalik na po sa itong padalan, alas 6 kapit tungkulan o gabi, o gipit na po alas 8 ang tagnas period, doon nga sila sa transit siya, ang ilang departure, na doon pabalik sa dakpayan sa Sugbo. And then, ano po diri usa ka video na po yun nga kanina sa regular maglungguhan diri liman ta kay balo ta murag sa pano siguro ni ang Southeast Lines na Transasia kung Transasia kanina barko kaning usa ka cargo vessel. Samtang nag-abot indo ka mga bars, bago lang nagkadunggo ang pinakadako nga bars katong Royal Salt 3 o standby kung isa nungdan no nakita nato nakapila nga mga nakadema to signan nga gulat services sa bars nagsulod yung tumbang diretso na doon dito sa may bars na standby and then nanapon din isang dito so ano sa mga biyador biyahe po karon posible nga dito mo kasi natin o kabili o talangan sa pagbay patabok dito sa may bukas and then nalagani po yung approaching because bukas pa number sa to na po bago lang po nakagikan balong dito sa may mukas at ang sayran, limagyan po ng mga bars na napirig ikas pantalag samis o samis mukas o samis. Samtang padayon ka po in terms of security measures, pag-check up sa nagkalimantan sa kanan, mapribado pa rin sa kanan dahil sa may puerto mismo. Nadari nakabarog, naka-standby ang mga picking guard, naka-duty, under supervision sa Sabon Police, pag-check up sa mga sakanan o pag-record sa mga plaka nini, before mo sulod sa compound sa bandalan. And then atong nasaran nga nagsana tayo po kamalinaon ang compound na sa gawas na bahin sa bandalan entrance to prison order. And then after Japon ang mga kinandog under control sa Philippine Coast Guard mag-check up sa mga nagkariyang pagkain, labi na sa nagkariyang na transaction, pasahero, masakay sa barko, duman mo sa masakay sa kaniniyang birds, isang pa o gandar ko sa mga sa extremation. Sometimes there's kawas na bahay, basta na barko, ang bahay sa mga matungtong drivers, ang makapila, nakip na ito mga porters, basta doon ka passenger vessel, 30 po ka mga porters ang duty, lagi, kuhan man isa, setting man isa. Sometimes sa dagan sa itong bayan, there is sa itong Bangalore, regardless sa itong may boulevard o coastal road, medyo atong itali kagapon medyo hunas karon medyo kamay kong dagat ron kami kita na itong mga bato sa mga baybayo din pero nagpabiling yung pong limpyo o kita nakita masurang naglutaw-lutaw ating ang atong madagatan then rest baybayo na bahay o kita masurang nakakita nagdagsa particular na gila sa may kanton sa may PP building there is may coastal road as na panahon nga mga dagsanan sa mga basura na mga kaptod panahon sa pag-high-tide. Karon, prevent naman kay ulikan sa dako kay stream, manakabara. So, likapil siya and then in-input weekly ang pagpaglipyo na binas sa mga American Police, Coast Guard, one Pacific Organization na prevent pagpaglipyo din sa mga kagayunan. Samtang dito sa bahay sa Bandas Lanao del Norte, medyo nagtapon ko yung pangdapon. Naglugitong yung pulsyon sa Lanao del Norte, pagkakanin, na nagikan na may tindos portion na gikan, padong nagdiris may kulambukan, tapos ang mga kapit sa may tuhod, kapadagan, medyo hawa, so nagtapon o, naglugitong ng dagkong, so mga panginawa sa Lanao del Norte nga muhundak kinamahong dagkong, naglugitong sa ilang portion. Samtang sa itong bukid Balindang, hawan as in hawan, kasi masis kagapon, nakita na itong dagkong, nagkasalimbong, nakita si Mukaw na bahay na ni. Kanto yung hapdo, nagawanangan, hawan as in hawan, direction dito pa daw sa may Okrita Awan yun. Tumas lamang direct sa may Ocean Kislana Bilog, pinadya, nagtapon o ang natugitong nagatong. Samtang in terms of kahap sa kalinto na itong Boulevard, sa road, ano na di extension na di ni Miss Joy lumusad at natong na interview after sa nandi nga nakita mo ba natin isa kaganya dito dito sa may XTD, sa may Dormis Street na natiya, dito na yung regular na assignment, pero humani paglipit dito, mani na po siya sa Coastal Road, pero sa itong Boulevard. Kapag extension na kaya mag-link ko sa diri,
Gawa ko ni sila, pero nato nakita mo sa, kasi makapapol siya complete sa area, kaya sa itong bayan sa itong syudad. So, may buntag, once again, ni Miss Joy Lumusad, sa sinasayan diri sa itong Coastal Road, Boulevard, sa pag-maintenance sa Kapsakilimyo. Then, ubay-ubay po nang nagpahigayon, kahit kay Karabutaga, diri sa itong Boulevard. Then, ako diri po, ang duha ka patrol car sa itong local police, diri sa may substation, sa mga barang Baybay Santa Cruz. Doon ay gili-out diri nga mga kabilya nga ligid, simple nga pagdevelop siguro ni silang Brother Sernandin, silang police station. Samtang diri sa itong Port Road, palibot sa Tawilinis Park, adong nagdanaan dito sa may Totabis, then yun, lakit na itong Totabis, then ubay-ubay yapon. Sagad yun, ang sulti, matagbuntag ng maligo diya sa itong Totabis, mga association sa mga senior citizen. Katuro po mangligo ay diya, tagbuntag na organize mo na sila. Samtang sa tuwang regular na misa, matagbuntag sa atong pagkasain, wala misa karabutaga at wala nakita na nagbagay ang katilingban ng pagkampo natin sa mga ministers na sign there sa atong pagkasain. Nalagay sa katagaron niya, sa pagkaroon namin yun, ang regular na misa na rin, agawa sa di Tatay Saki, pero napasiguro kamulo pa na sa madayon sa pagpaaling sa balatian. So, mana na katagaron niya, masin natin yun, ang pagkaroon lang sa kataliban ng pagkampo, ito maka-receive yun sa basic sacrament. And then, nagabit lang ng mga maguon na may bell sa mga kataliban ng pagkampo. So, kinatubukan, once again, nagpasamatan ka ng mas receivers, so then nagatong garbage scripture compactor na nakita rin na penetrate, o sa tanang mas strippers na sign rin, pinakatong tigbindi na rin sa itong wellness farm na pagkatiman sa mga kabulatan. And then, of course, atong labang magkagagawin din siyang tagyaw hari sa Kaligaw. Ikat na respect pandalan o alang sa Bantay Port Area. Sa next din yung magradyo ka pa ng radyo sa Simbahan. Ini si Dole, 32 Tatarosal, Dalag sa Natayan. Bantay, Port Area. Magbantay ang paligid sa mga kisaw sa tungguanan ng syudad. Bantay, Port Area. Tegan salamat kay Double D, 38 sa muhang Bantay Port Area. Kamang dunay mga assigned responsibilities. Try to perform kay hait kay mata si Tata Rosal. Nga mo tanaw diyan dapita. 360 degrees na iyang mata mo tuyok niya. Kung wa mo magtuman sa inyong responsibilities, hugaw in order ang atoang not order ang atoang kuan, ang atoang port area. Makita na ni Tata Rosal. Double D, 38 ang matang lawin sa DXD. Dagang salamat kayo, Tats, sa mong Bantay Port Area. Anita sa to ang sintrong palitanan, palitanan o sintro sa Pamatigayon. Dinis sa to ang dagbayan ang atong public mall nga naa naka-display ang tanan ng mga prime commodities. Atong susihon ang mga prices sa prime commodities pinaagi sa Market Guide Report ni Marlon Madamo. Stand by. Marlon Madamo, good morning. Go ahead. Maayong adlaw sa tanang naminaw ani anaw sa bangatong market guide karong adlaw. Mitaas ang mga presyo sa pipila ka mga palaliton o nagpabiling usab ang ubang presyo sa mga palaliton sa Uzami City Public Market Misamis Occidental. Atong sugdan sa presyo sa mga utanon, nagdepende usab ang mga presyo sa mga kompra o biyaredor gikan sa Cagayan de Oro o kasingpit nga lugar. Sugdan nato sa lamas, sibuyas 130 per kilo, ahos 160 per kilo, kamatis 40 per kilo, atsal 100 per kilo, white onion 120 per kilo, sayote 15 per kilo, sari-sari nga utan 40 per kilo, talong 100 per kilo, ampalaya 100 per kilo, kalabasa 40 per kilo, opo 50 per kilo, okra 10 ang bugos, balaton 10 ang bugos, patatas 250 per kilo, pichay 120 per kilo, ug cabbage 120 ang kilo. Ani po ang atong presyo sa mga isda. Direct budlisan 100 per kilo, budlisan 140 ang kilo, bangus 180 ang kilo, malangsi 50 ang kilo, isaw sa 60 ang kilo, lumayagan 100 ang kilo, ulang dagko 370 ug ang ulang gagmay 280 ang kilo, alimangos 150 ang kilo, tulingan 140 ang kilo, sigarilyo 100 ang kilo, yellowfin 220 ang kilo, bangus 190 ang kilo, presyo sa edible. Ang minola oil anaa sa 94 per kilo ug ang palm oil anaa sa 85 per kilo, presyo sa itlog. Ang
ang mga dagko anaa sa 8 pesos ang usa ug 240 ang tray. Pag may naa sa 7.50 ang usa ug 225 ang tray. Aduna pud kitay 6.50 each ug naa sa 195 ang tray ug 5.50 each nga naa sa 165 ang tray. Aniya pud ang atuang presyo sa mga bugas. Ang red rice anaa sa 58 ang kilo, ang head rice anaa sa 57 ang kilo, ang Princess Bea anaa sa 57 ang kilo, ug ang Alas Premium anaa sa 56 ang kilo. O katong mga nagunang presyo sa mga paliliton diri sa merkado publiko. Uban sa mga negosyante ug mga mamalitay alang sa market guide, kini sila sa Anton Marlon Matamo kauban si Elizabeth Natividad dan ang Sadakbayan. Dagan salamat kayo, Marlon. Madamo sa mong Market Guide Report. 1 minuto na kalabay sa Las 7. Dagan salamat ni Sir Manuel Ronquillo Jr., ni Sir Romerico Gregorio, and si Rick Biagustin for providing us these orders ato ang reporting. Nili na ko magkapulik. Scroll sa agoang gamay kayo nga computer pare. Okay, we'll be back. Mabalik ta ha alang sa mga detalye sa Global Malinag Bangal Bay #1 News. Pabilinan, standby. Wala pa kang money, no? Mr. Manuel? Sige. In case of malangan, Romerico na lang ka. Open your checking account at First Valley Bank. First Valley Bank also offers for heavy equipment. Visit First Valley Bank, Clarin, and Jimenez, Misamis, Occidental. Alam sa kasayuran sa tanan, ang St. Padre Pio Dialysis Center. Bukas na karon, accredited rin sa Department of Health, PhilHealth, o PCSO partner. Brand new ang mga latest model sa Fresenius Dialysis Machine o ang labing una din sa Misamis Occidental nga latest double box water system. Pangmasa na presyo o galunaw sa kinig nephrologist. St. Padre Pio Dialysis Center. Ang St. Padre Pio Dialysis Center na ibuta sa Gym Building, Medinas Street, Carmen Annex, Ozalo City. Alang sa inyong dialysis schedule, pwede ka mo mag-contact sa 0961-937-3189 o mag-call sa 0920-988-0091. Sample Plus Gold. Ako si Zino Diabetes ko. Akong gusto lang yan ang Sample Plus Gold 2 capsules a day. Nababatunan dyan ako ang epektibo ni ini kay karon na normalize na dyan ang akong blood sugar level. Sample Plus Gold. Pabalik sa mga mantika. Alagaan ang kalusugan with Jaya Natural Coffee. Ang natatanging organic na kape na may special blend with mais, malunggay at mangosteen. Ito ay puno ng mahal. Si Michael mo'y nag-install sa computer pare. Michael Miguel. Step leader niya, Miguel. At hypertension, bawasan ang panganib sa colon cancer, peptic ulcer, at sakit sa cardiovascular. Mayaman Kulango. sa vitamina A, B, Kulango. at mineral tulad Kulango. ng calcium, Kulango. iron, zinc, at potassium. Ito ay Kulango. nakatulong na mapabuti ang iyong immune system. Bawasan ang Kulango cholesterol, nila, Bledo. at pagtibayin ang metabolismo. Kaya dalawa ang hinihintay mo. Ito masalamatan, Bria. Cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado o aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus ano na 80 inuan ng vitamina at minerales. Nagdusa sa isang kakapsula. Salamatan na to tanan, pre. Ang atong mata o labaw na
Ayunan ni Vitamin D3, Pine Bark, Zinc, Lutein, Bilberry, Taurine, Eyebright, Ikubiloba, Great Seed, Lycopene, Selenium, Protein, Bioflavonoids, Quercetin o Vitamin A, C, and E. Mapag Lutein Plus na. Take 1 capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim. Sir, merong bagong proseso sa pagbabayad at pagre-report ng ating hulog sa PhilHealth. Dati, ako mismo pumunta sa bangko para magbayad at ikaw naman sa remittance reports. Ngayon, mas madali na dahil sa EPRS. Ang EPRS ay ang Electronic Premium Remittance System. Pinadali nito ang pagbabayad at pagre-report ng kontribusyon sa PhilHealth ng mga employers at ang pag-update ng records ng mga empleyado dahil online na ang mga transaksyon. Siya, hassle-free. Mag-register na tayo sa EPRS. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 02-441-7442. Saan ka dadalhin ng tibay ng loob? Sa libo-libong pararal? Sa puso? Thank you so much sa tanan na ito mga followers sa Global Malindag Pangal Bay. Number 1 news. Wala lang mag-message. Igo lang gatanaw. And good morning again. Consistent kayo niya ko ang sister-in-law, Helen Pinesi. Good morning, Helen, with Richie, Shan, and Samantha. Ano? 7 minutos na nakalabay sa alas 7 sa Pundag. Sa mga di ba tamo badayon pa rin itong pasalamatan si Miguel. Igsuo ni Sir Sinono, murag ko lang na ilang apelyido. Sir Miguel or Mike, daghang salamat sa pag-fix sa itong computer. Nagtuo ko nga dili na yun na siya muhang pa rin. Kaya na bagong memory. So na memory, sige ba tayo external, internal pa na. Basta kayo ibutangan o something, anything na dili na siya mag-hang. Dili siya mapuno. Okay, salamat kayo, Miguel. And then, pare, of course, salamat pare. Sa opisina pare, abtik po kayo naghatag o kuwan pare, para palit sa memory pare, no? Maraming salamat kayo. So, matawag na we are fully operational, sa full operation. We can fly perfectly. Para man tagalupan ko na ni kining station ko, para tagalupan, para tagpiloto. Para nagsakay ko sa aeroplano, and then everything must be fixed well. Okay, para nindot ang pagpalupad sa mga signals. Karon kay audio-visual na magunda, audio and video naman god. So, daghan kayong angayan nato nga i-consider. So, salamat. And then, we have now this order of reporting. Daghan salamat kayo. Mga leader sa kapilya, gikinahanglan nga magbalik-on bisan pa nga dunay mo bato o mo pasakit og istorya apan dili mo surrender. Si Double D, Otso Sir Manuel Ronquillo Jr. siyang live report. Go ahead, Sir Manuel. Okay. Again, ito nawato na live report. Again, Double D, also Sir Manuel Ronquillo Jr. Sir Manuel, good morning and go ahead. Mga leader sa kapilya, gikinahanglan nga magbalig-on na bisan pa nga dunay bumato o mapasakit og storya apan dili mo surrender. Ang pagpadayon sa taas bisan pa sa mga pagbato magdilimayo nga pulong o mga sakit nga nasinati ang pagpadayon nga magbalig-on kini man ang taas ng yatang sa Ginoo. Kini ang pagdasig sa obispo sa Diocese o sabi sa Gamosay Apostolic Administrator sa Diocese sa Pagadian, Archbishop Martina Sarmenta Bawan Tiki, ato sa Santos Camisa, dagi paidayon sa kapilya sa pagkaan sa bisanin sa mga ganunsyunti para magdugay, nga kung nanunay bumato, pinahagi sa mga sakit na pulong, aman dili mo surrender kay kinimana, ang misyon sa nag-usapang sangyaw sa pulong sa Ginoo, isip mga matuod, o ginabina mga leader sa kapilya nga dili mo surrender, o dili mo hulog, bisan pa sa mga nanunay mga kasakit nga nasinati o mulautay sa paghimo sa misyon, nga mao ang pagpahinugdog nga kantulaman mulautay sa paghimo sa misyon na makasulod sa langit kung sa ginasig sa mismo ang mga matuod na inabina mga kapilya leaders
nga iya mapati o iba tunay ngayon ang pagsinamtanay o nga mo adto sa mga kamalayan o gibitaron ang katawhan na binasa paghibo sa kasaulugan sa punog o nga pagsaulog sa Santos Gayo Eucharistia. Usa importante nga mohimo sa tahasa nga kinasing-kasing nga dili ko surrender sa paghimo sa misyon sa isip kapilya leader. Ani ang nagtipid ka maispayag sa Archbispo sa Archdiocese of Zabisa naman sa Apostolic Administrator sa Diocese sa Pagarihan sa pagdasig labi na sa mga katawan sa Bakahan Bisalip sa Borga del Sur. Makalitin na sa katapian. Pagbantay mo kay tunay ngayon yung bumataw ninyo, pinakabit sa mga masakit na pulong. Yung criticize, tagaan mo ang istorya na nautana, ang ako ng pangako ng pag-amnak mao, hindi mo muhunong sa inyong pagkalider, hindi mo muhunong sa inyong pagkumana sa katapian. Kaya hindi maayo na kita mo surrender tungkol sa mga istorya na nautana na tingatan na galing ka nato. Magtindugtag mo marunong, kay matong pag-isla sa ang magbatinong-anon, ang munakutay, maoy, makadawat, o makasunod sa tinghalian sa langit. Ang kapitamahin sa mayag sa Archbispo sa Archdiocese of Zabisa naman sa Apostolic Administrator sa Diocese sa Pangilian Archbishop Pampino Sarmiento Amawan Inig. Alam sa Kristi sa Mansyung Kampana, ang Radio Simbahan ng Pulpito sa Kahinan, Kapatid Manuel Ronquillo Jr. dan ang Sanaperna. Radio Kakampana, Dagan salamat kay Double D o sa Sir Manuel Ronquillo Sr. Simon Report. Panayon sa paghatod sa balitang lokal, kagamanang probinsyal o sa liderato ni Governor Henry S. Huaminal. Panayon nagsuporta sa kapulisan. Si Double D 29 Romerico Gregorio. Sayang report. Radio Kakampana, Kaya ba magdugay, gawa ni PNP Chief Police General Rural Police Azurine Jr. Pinoyong ang gagapan ng provincial sa blazing and turnover sa bagong renovate na PNP Region 10 Administration Building sa Cagayan de Oro City sa ngalan ni Governor Henry S. Huaminal. Ang pagayon ni nga division, ibunduhan pinagi sa mga patikamot ni Kanikomisista o karon Governor Henry S. Huaminal. Tungkol sa kakuwang sa pondo nga gigayon awan sa higpit nga katukulan sa extension ini, usasang nga korporasyon sa pamilya ni Pangalohan kaniadto ni Mayor Atty. Ini Huaminal ihataw 15 milyones ka pesos kabul sa corporate social responsibility sa korporasyon aron mamayran ang kuwang nga pondo. Sa naglabayan lang, formal na kining turnover o official gidawat ni PNP Chief General Azurine o Regional Director Police Brigadier General Lawrence Bico. Ang gamhanang provincial o sa liderato ni Governor Henry Huaminal padayon nga nagsuporta sa atong kapulisan kalighatag proteksyon sa katawan ilabi na sa atong probinsya sa Misamis of the town. Alang sa DX, diniro yung panang radyo sa simbahan na Bolivia ng Bilico Gregorio dan ang sa Dagbayan. Radio Kakampana, Dagan salamat kay Double D 29 sa mo report. Lalaki suspect na sikop sa buy-bust operation sa Roqueta City. Ang Misamis Occidental, si La Salle intern Marlon Madamo sa iyang report. Radio Kakampana, Usap ka joint buy-bust operation nga gipahigayon sa City Drug Enforcement Unit kung CDU sa Roqueta City Police Station uban sa Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, Misamis Occidental Provincial Police Office ug First Provincial Mobile Force Company sa Barangay Poblacion 2. Roqueta City, Misamis Occidental nga may resulta sa pagkasikop sa usa ka alias si Ben Flores, 32 anyos, lalaki walay trabaho kasamtangan nagpuyo sa Barangay Katibag, Lapisayan, Misamis Occidental ug lumad nga taga Barangay Remedios, Bonifacio, Misamis Occidental. Ipalit gikan sa suspect ang duha ka piraso nga elongated sheet seal transparent plastic sa inado na sulod nga white crystalline substance nga gituwang sa bunga ng kantidad og 2,000 pesos. Ang mga nakumpiska nga butang gikan sa posisyon o pagkontrolar sa dinakpan nga suspect mao ang musunod. Tulo ka piraso nga elongated sheet seal transparent plastic sa inado na sulod nga white crystalline substance nga gituwang sa sigarilyo nga aluminum coated nga papel nga gigamit nga gisudlan og tulo ka piraso nga nakumpiska nga sachet sa
gituwang shabu ug usa ka piraso nga tinuod nga 1,000 peso bill nga adunay serial number N38 32 35 ug usa ka piraso nga 1,000 peso bill isip bypass money. Ang submit nga gituwang shabu gibanabanang timbang og 0.5 grams nga adunay street value nga 3,400 pesos. Gikuha ang inventaryo ug dokumentasyon sa presensya sa DOJ representative, media representative ug elected barangay officials sa Barangay Poblacion 2 sa Oroquieta City ug Barangay Kagawad. Ang dinakpan gipaibalo na sa iyang mga katungod sa konstitusyon ug ubos sa Miranda Doctrine. Ang dinakpan na naana sa kustudiya sa Oroquieta City Police Station alang sa tukmang disposisyon. Alang sa DXDD Radyo Kampana ang radyo sa Ibahan, kini si Lasal Intern Marlon Matamo, danag sa Dakbayan. Daghang salamat kay Marlon Matamo sa imuhang report. 1,178 ka mga bata ang nakapahimulos sa feeding program sa DepEd. Si Double D 45 Dodong Bargamento sa iyang report. Sa 178 ka mga bata ang nakabenepisyo sa feeding program sa Department of Education sa Osamis City Division Elementary Level na dunay 48 ka mga eskwelahan. Sa school year 2023-2024, nagsugod ang nasampit na feeding program ngadto sa mga bata nga ubos og timbang sa nakalamay nga September ug nagkaroon buwan sa Abril matapos sa mga feeding program na nakompleto ang 120 days with nutritious food products. Dito sa Division of Osamis City, we have 1,178 ka mga bata in which natagal na sila o mga Nutri-Packs like the nutritious food products and also for the milk feeding component. No? So, ang mga bata karon Very good. severely wasted and wasted learners na identified sa mga 48 ka eskwelahan diri sa Osamis City, nagasugod din siya last September. So, karon nga miabot og April na, we completed the 120 feeding days for the nutritious food products distribution. And with the milk feeding component, so nag-start na ta karon bago lang. So, mounted din siya og 43 ka mga feeding days na ni-provide sa atong mga learners. Ang nasampit na feeding program sa Department of Education ang kada adlaw kini nga ihatag sa mga bata ngadto sa matag eskwelahan. Ug ilaro sa kini nga programa sa DepEd matag tuig. Ang Department of Education Central Office nagkahin og pundo para sa naong feeding program. Alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa Simahan, Dugulikon de 5 Dudong Bargamento, Tanag sa Dakbayan. Daghang salamat kay Double D 45 Dodong Bargamento sa imo report. Padayon sa pagatuod sa mga balitang lokal, 18th Sangguniang Panlalawigan mi-approve sa vital measures para sa Lanao del Norte's development supports PNP's legislative agenda. Si Double D by Diodzo Rick B. Agustin sa iyang report. Sa Lanao del Norte, ang 18th Sangguniang Panlalawigan ni paigayon sa ilang 81st regular session ni atong Abril 15 sa Sangguniang Panlalawigan Session Hall sa Capitol Building, Pigkarangan, Tubod, Lanao del Norte. Ang sesyon gipangunahan ni Honorable Eleuterio M. Obial Jr. Atong sa sesyon, gitutukan sa Sangguniang Panlalawigan ang iyang taas sa paghimo o pulisiya o giaprobahan ang pipila ka mga lakang nga gitumong sa paghatag o importanteng serbisyo sa katawhan sa Lanao del Norte. Mapos lalong mga resolusyon nga gi-endorso naglakip sa Provincial Development Council, Resolution Numbers 1, 5 ug 8 Series of 2024. Kini nga resolusyon naglangkop sa Supplemental Annual Investment Program 1 kun AIP-1 sa probinsya. Ang Responsive, Equitable, Accessible, Connected, Holistic, Universal Healthcare Project kun REACH UHC, Health Systems Resilient Project kung HSRP para sa probinsya ug ang Coconut Oil Commodity sa Provincial Commodity Investment Plan kung PCIP alang sa calendar year 2023 hangtod sa 2028 sa probinsya.
Dugang pa atol sa question hour ang diskusyon nagtuyok sa hangyo sa Philippine National Police kon PNP Lanao del Norte. Nangayon sila og suporta alang sa ilang prioridad nga draft nga mga balumon sa legislative agenda nga nagtumong sa pagpauswag sa kahusayan ug katakos sa mga uniformadong personel sa pagtuman sa ilang mga katungdanan. Si Honorable Obian may padayag sa pasalig sa sangguniang panlalawigan nga suportaan ang hangyo sa PNP nga giila ang importansya niini sa pagpatunhay sa kalinaw ug kahusay sa mga komunidad sa Lanao del Norte. Alang sa DXDD ang Radyo Campana, ang radyo sa simbahan. Kini si Double D28 Rick B. Agustin alang sa Danag sa Nagbayan. Dagan salamat kay Double D. 28 Rick B. Agustin sa imuhang report. Padayon sa pagatuod sa mga balitang lokal sa Global Malindang Bangal Bay number 1 News. Standby muna ha. Ginawa ang aguangan. Ngayon lang kayo pare, commercial mo na pare. Bumalik na uman sa pabibilang kapay ng standby. Wala pre. Kalit maglukso kayo lang ha. Happy birthday! Sa mga nangitaw herbal na barato epektibo, diha sa ato mga butigang parmasya makita ang nabanto o mas ipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Dili kamahayan, apang kasaligan sa Nawala, pre. May paratihan ka man, Ha? pwede ka makatuman. Ayaw hulatan ang imong lawas. Sige pang delete. Asa yung delete pare? Dragon Fruit Plus Herbal Nawala man pre. 650 milligrams. Mapalit sa mga butikang parmasya sa inyong mga lugar. I-delete pre. Wala. Saan may i-delete? Wala na ta? Okay na? Member data record. Mag-ingat sa mga pag-asok ng servisyo para sa mga miyembro ng ito ay maaaring isang paraan para kumita ang mga pagbayad lamang Naman ta? tulad ng bangko, health insurance fraud, proxy. Na yun? Ako si Gigi. Tuwing yawan ko, nag-inom ko sa Plus Gold. Ako dyan akong kalipay. Sa sunod na akong nagpa-check up, nawala na ako. Salamat po na po sa Santa Plus Gold. Okay, dyan lang ngayon na pare. Alam sa kasayuran na ang St. Padre Pio Dionysus Nikas na karoon ang Sige, pasaka ta. o PCS All Partner. Ground Hero ay mga latest model sa Presidios Dionysus. Jay, doon na pasaka ta. Okay, pasaka ta. Nga latest double pass water season. Pagpasa ng presyo o nadula sa nephrologist. St. Padre Pio Dionysus. Okay, sige. Ang St. Padre Pio Dionysus Center na ibuta sa Gym Building, Medina Street, Carmen Annex, Rosado City. Alang sa inyong dialysis schedule, pwede ka mapakontak sa 0961-937-3189 o mag-call sa 0920-988-0091. Saan ka dadalhin ng tibay ng loob? Sa libo-libong Sa mega, delete na puso to. ng bawat Pilipino. Sa mahigit na 165 years ng husay, nagkilala sa yan ang Tanduay. Sige, ngayon ta. Responsibly. Para sa tibay ng Balik to break. Tibay ng Tanduay. Drink responsibly. Tanduay round 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Kamo ba ka nga nagkabataan na karon ng mga taong adunay heart diseases, sama sa heart attack o stroke? Mao paligunan nimong lawas. Protect your heart and improve your lifestyle. Take Omega Plus with double strength. Ang Omega Plus is award-winning food supplement imported from New Zealand. Aduna kini vitamin A, D, and E with highest level of EPA and DHA. Omega 3 nagiusa ang mas healthy ang imong lawas. Ang Omega Plus is good for the heart and for blood circulation. Take Omega Plus, no approved therapeutic claim. 24 minutos na nagalabay sa alas 7 sa buntag sa Global Malindang Bangal Bay number 1 News. Akusado sa paglapas sa anti-bouncing check law
nasikop dito sa Pagadian City. Si Jade Kaaminyo sa iyang report. Arestado ang wanted person tungkol sa krimen sa Batas Pambansa bilang 22 o nailhad nga anti-bangso check law sa alas 6:50 sa gabi sa Abril 15, 2024 sa Barangay Santiago, Pagadian sa Buanga del Sur. Mga personahe sa Maritime Group Regional Maritime Unit 9 kauban ng Pagadian City Police Station o Tumalinaw Municipal Police Station nagpahigayon og joint manhunt operation sa Barangay Santiago, Pagadian sa Buanga del Sur. Nga may resulta sa malampusong pagkasikop sa isa ka Jerry, 47 anyos, lalaki, freelancer o residente sa Ano sa Purong likod? Tulingan, Babayo. Barangay Santiago, Pagadian sa Buanga del Sur. Alin ba? Pinaagi sa warrant of arrest sa krimen sa Batas Pambansa bilang 22 o nailhan nga anti-bouncing check law nga adunay fix 9,000 pesos matag sa alang sa unong kaihap nga girekomendar nga pensa nga gi-issue ni Honorable Pacifico Jr. Tan Sima Franca, Presiding Judge, Regional Trial Court, 9th Judicial Region, Tumalinaw, San Pablo, Tigbao, Ipo sa Buanga del Sur. Nga gi-issue ni atong Marso 22, 2024. Atol sa pagtakop, gigamit ang Wala kaya body plastic. worn camera ug ang akusado gitutulo sa iyang constitutional rights. Human niini, ang akusado gidala sa Tumalinaw Municipal Police Station alang sa temporaryong kustodiya. Alang sa DXDB Radyo Kampana ang radyo sa simbahan, kini si Enamase Attorney Jade Kaaminyo. Dan ang sa Dakbayan. Dagan salamat kay Jade sa mga report. Pintor arestado sa buy-bust operation sa Baliangaw, Misamis Occidental. Si Dominic Quintong sa iyang report. Arestado ang isa ka pintor niya Abril 16 sa Baliangaw, Misamis Occidental tungod sa paglapas sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinaagi sa usa ka bypass operation sa mga personahe sa Baliangaw Municipal Police Station, malampusong nasikop ang usa ka lalaki, 39 anyos, adunay live-in partner, pintor, high school graduate o residente sa sitio na Piot, Barangay Southern Poblacion, Baliangaw, Misamis Occidental. Napalit gikan sa suspect ang usa ka piraso na rectangular shape heat-sealed transparent plastic sachet nga adunay sulod nga white crystalline substance nga gituhang shabu ug nagkumpiska sa mga suspect ang upat ka piraso na rectangular shape heat-sealed transparent plastic sachet nga adunay sulod nga white crystalline substance nga gituhang shabu nga moabot sa 0.5 gramos nga adunay gibanabana ng kantidad na moabot sa 3,400 pesos. Usa ka genuine 1,000 peso bill nga gigamit isip buy-bust money, usa ka piraso na keypad cellphone, usa ka piraso na transparent plastic circular form nga gigamit pagsulod og mga droga, usa ka piraso na 100 peso bill, duha ka piraso nga lighter color blue o green, o usa ka piraso na aluminum foil. Ang dinakpan nga suspect ingon man ang nakuha ang ebidensya anana sa kustodiya sa mga istasyon alang sa tukmang disposisyon sa kaso. Alang sa DXDB Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan, kini sa Lasal Intern Dominic Ingtong, danap sa Dakbayan. Dahil salamat kay Dominic Quintong sa mga report. RMO sa Labisay na nangulo sa seminar sa Radio Emergency Assistance Modulators. Si Tricia Pagikan sa iyang report. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa Lopez Haina nag-organisar og seminar sa pagbansay ni atong Abril 17, 2024 para sa Radio Emergency Assistance Modulator sa kaakibat KCIM 256 Loria. Kini gipahigayon sa Evacuation Center sa Purok 6 Puntod Lopez Haina, Misamis Occidental. Kini itumong sa seminar mapalambo ang emergency response capabilities sa mga partisipante. Ang seminar naglangkob sugod sa gustong pagdumala sa mga radyo o pamantasan sa radyo aron masiguro ang epektibong komunikasyon panahon sa mga emergency. Ang mga nanambong nakadawat usa og pagbansay sa mga batakang pamaagi sa first aid, nagkipag-bandaging o paggamit sa spine board ingon man ang CPR na aplikasyon. Sa kinatibukan, ang seminar naghatag og usa ka higayon alang sa Radio Emergency Assistance Modulators sa pagpalapad sa ilang kahanas o pagpalawong sa ilang pagsabot sa mga protocol sa pagtubag sa mga emergencies. Alang sa DXDD Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan kining sila sa Tricia Pagikan, danag sa Dakbayan. Dagan salamat kayo Tricia sa iyong report. Padayon sa pagkatud sa balitang lokal, akusado sa kasog
Reckless imprudence resulting to damage of a property may surrender sa Dumalinaw Municipal Police Station si Consorcio Diamat Jr. sa iyang report. Masa ka ba kasilihan niyo sa lalaki ang voluntaryong surrender sa Dumalinaw Municipal Police Station, Dumalinaw, Zamboanga del Sur? Diyan gipatungan ng warrant of arrest for the crime of reckless imprudence causing damage to property kung sa Article 148 sa Regional Provincial Court sa may alauna sa Siko na ta, niadtong April June 2024 sa Dumalinaw Municipal Police Station, Barangay Pag-asa, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Malampusang gipatungan sa mga personahe sa Dumalinaw Municipal Police Station ang warrant of arrest batok sa usa ka Ivan, 27 anyos, lalaki o kasamtangang nagpuyo sa Purok Jimelina, Barangay Paglaom, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Tungod sa pagbaton og warrant of arrest for the crime of reckless imprudence cause damage of property ubos sa Article 148 nga gi-issue niadtong April 16, 2024 nga gipirmahan ni Presiding Judge Pacifico Tan Simapranca Jr. 8 MCTC 9th Judicial Region. Nga doon ay piyansa nga nagkantidad o 30,000 ka pesos alang sa iyang temporaryo kagawasan. Dugang pa sa mga akusado, kumahumpit nga kumbinser o ipahibalo sa Intel Operative sa Dumalinaw Municipal Police Station nga na-issue ng warrant batok kaniya, nito na ang akusado nining buhatan o voluntaryong sumitir sa iyang kaugalingon. Sa pagkakaroon, ana-ana sa kustodiya nining buhatan ang maong akusado. Alang sa DXTV Radyo Kampana, kini si NMAC Inter, June Jama, Danag sa Dakbayan. Dagan salamat kayo sa mga report at June 31 minutos sa nakalabay sa Lasyati sa Bundag sa itong Global Malindang Pangalbay number 1 news. Balik sa Dakbayan sa usami sa itong police report o nahitabo na dito sa Clarin, Misamis Occidental, grade 11 student na dakpan sa may basta operation. Si Double D 357 June Datulaita sa iyang police report. Police report kumpirado sa mga ikabubuko ni Second District Board Member Division Layla of Misamis Occidental ang tungkol kinato ni Mr. Benedicto Carpino sa Bureau of Immigration o Samson. Radio Kakampana Live Report. Usa ka grade 11 grade 11 o estudyante sikop sa bypass operation diya sa lungsod sa Clarin ay nga kini ginwala kini sa Provincial Drug Enforcement Unit kung PDEU nga ginwala ni Police Captain Roland Cagas uban sa iyang mga personnel o sa Clarin Municipal Police Station nga ginwala kini ni Police Major Alvin Tamayo uban sa iyang Deputy Chief of Police nga si Lieutenant June Pactoris uban sa ilang mga personnel o investigator na itabo ni kagahapon sa 17 bulan sa April sa alas 4:56 sa hapon. Partikular yun diya sa Purok 3, Barangay Poblacion 4, Clarin, Misamis Occidental nga may resulta sa pagkasikop sa usap ka batalyon o estudyante o grade 11 na naila sa pangalan nga si Noily Carion E. Angkap, 18 anyos, usa ka ulitaw estudyante, grade 11, o lumulog yun sa Purok Dagatnon, Barangay Maningkol, Usami City. Nakuha dito sa iyang posisyon, samtang ang atong personnel sa Provincial Drug Enforcement Unit nakapalit o usa ka transparent ciprofloxacin o gitawag o dry marijuana sa kantidad nga 500 pesos o pagkahuman ibasahan ni siya sa Miranda right o nakuha dito sa iyang posisyon ang ulong ka transparent ciproflox nga dry marijuana nga dunay ibugaton nga 2 grams nga dunay street value nga mubalor o 3,000 pesos. Apil po nakuha ang mark money nga mubalor o 500 pesos. Lain na pong 5 ka small size rectangular sheet itself plastic sa containing white crystalline Diretso na pre. ang shabu nga dunay ibugaton nga 1.5 grams nga Pinay lang to bed pre ha. nga kantidad o 34,000 pesos. Pagkakaroon ang nasikop sa bypass operation nakaditin diya sa ato ang detention cell sa lungsod sa Clarin. Sa paglabi nato sa duty investigator pinaagi sa personnel sa Provincial Drug Enforcement Unit karong adlaw ang maong batalyon
mag-atubang sa kasong Section 5 at Section 11, Article 2 of Republic Act 9165. Sa laing bangin, dinhi sa dakbayan sa Usamis, adunay duha ka nasikop samtang nanigarilyo diha sa public places na itabo ni ato sa 16 bulan sa Abril sa alas 5:39 sa Kapunon. Partikular yun diha sa 50th barangay nga resulta sa pagkasikop nato kang Giordano Arrollano, 58 anyos, usa ka ulitaw motor car driver ug lumulupyo sa Lupisay na Misamis Occidental. Dahil pagka-pizza 17 bulan sa April sa alas 12:05 sa Kautuon, partikular yun diya sa barangay. Good morning ni Jofer Hernando. Sa tanan na to mga followers diya sa Barangay Tinago. Good morning. Ug lumulupyo sa barangay Labuyo, Tangub City, nga kininduhan na kalapas sa City Ordinance number Elson Dodong Yao. Good morning, Dodong. Diya sa Bulacan. Magandang umaga. Sa mga siblings mo diyan, saka sa wife mo, Dodong. Jom Arlo and Mar. Good morning. It's okay. Pagtubag sa dinaliang paginahanglan alang sa kinabuhi. Hupa, sakripisyo, ang tinabangay, pagpaambit alang sa kinabuhi sa bahay. Inumiwa-iwa ang tulungan. Operisyo, kaba-kaba-kaba. Madayong suporta sa mga may malumong kasing-kasing sa DXDD Operation Tabang, ilabi na ni Marina Polito, diha sa Carmen Annex, Osamis City. Salamat kaayo sa imong itunol nga multivitamins ug salamat usab sa imong invitation alang sa free blower. Isip pamaagi sa pagpanambal sa mga may sakit nga diha ipahigayon sa Barangay Manico Highway. Naa ang Operation Tabang Team kung kinsay makatambong sa ipahigayon ng free orientation alang sa medical assistance sa adunay mga balatian. Salamat pag-ayo kanimo Mar. Worth of 2,000 kapin kining multivitamins nga imong gitunol ni Ate B. Salamat kaayo kanimo. Samtang ang Operation Tabang ng Stasyon DXTD, mutabang usab ni atong gusto mo trabaho sa laing nasod, sa gustong mag-abroad. Pakikitai lang ang management sa Operation Tabang alang sa dugang kasayuran. Ug sa gihapon ang DXTD Operation Tabang, padayon manawagan sa mga dunay malumong nga kasing-kasing, nga dunay sarang ikatunol nga pinansyal o income. Alang sa mga kabus, ilabi na ang mga dunay sakit, na dili na nila mapalit ang maintenance nilang tambal tungod kay walang-wala na sila ikapalit. Ug kung masuta usab sa Operation Tabang Team na angayan silang tabangan. Ang inyong gihatag o gihinabang, dako og natampo sa ilabihan nilang kalisod. Walay hunong ang among pagpasalamat kaninyo nga nagtunol og kantidad o income. Nagpaila o sa mga wala di paila, ang Diyos na mubalo sa inyong gugma o kaluoy sa mga nangnahanglang kapos. Atong ipadayon ang buhat sa kaluoy, diin ang usa ka binilanggo sa Cagayan de Oro Reformatory Jail, nagmensahe, pinaagi sa Facebook, sa iyang dako kaayo nga pagpasalamat sa programa. Kay matoy pa niya, dako kaayo ang ikatabang kaniya ang kantidad nga iyang nadawat. Nakahilag sa kalipay ang membro sa Operation Tabang Team nga nakahatag di ay ang kalipay ang Operation Tabang sa DXTD ni atong mga nag-uol pag-ayo ilabi na sa usa ka binilanggo. Salamat sa Dios ug hinaot paunta nga daghan pang matabangan sa inyong mga voluntaryong donasyon alang sa mudamop sa DXTD tungod sa hilabihang kalisod. Sa mga putos sa musuporta sa Operation Tabang sa DXTD, ipadala lang ang inyong hinabang, cash o in-kind. Bukas ang DXTD ug anda mo pa sa iyong pagtunol sa mga hingtungdang kabus.
Sa mga nagpuyo usab sa laging dapit nga buot mo suporta, ang atong address, Operation Tabang Care DXTD, Radio Television, Luisano Street, Metropolitan Immaculate Conception Drive, Ozamis City. GCash number 0907-443-7234. Sa ngalan sa Al-Alamea International Manpower Services, pinaagi ni Jake Ferrarino Baba, Commercial sa kapare. Will Nino Baba, Branch Manager sa Osamis City Branch, Limon City Services, Sige. Pinagi Osamis, ug Eclair Medical Supply sa Dipolog City, pinaagi ni Mr. and Mrs. Alfred Isulga, sa Philippine Deuterium Divine Wealth Association Incorporated, pinaagi ni John Oliver, Board of Director Nationwide, anak sa DXTD, Operation Tabang, sa ngalan ni ATD, kini si Ibig Palaw Isulga, danag sa Dapayan. Balita sa mamatigayon, atong kanato sa Legion General Merchandise, Legion General Merchandise, and Fields Fiction, pinagyahan ni Fen Judy Ignacio and family, Quinoa Norte, Bazasan sa mamatigayon, atong kanato sa Rural Bank of Rizal, located at ground floor, Royal Garden Hotel, Ozamis City. 40 minutos na nakalabay sa Las 7 and Haro Sand noted ang imong question. Good morning, Ozamis City from Lourdes Felipe, Cristina Dulan, Sir Manny Francisco Ronquello, Angel Mary Cortez Papa, o guban pa nga nagsunod kanunay sa Global Malinag Panel Bay Number 1 News. Sa mga detalye, sa atong balita sa natad sa pamatigayon, gipaubos sa gobyerno sa size ngadto sa 7% gikan sa 6.5 hangtod na sa 7.5 target nga pagtubo sa ekonomiya sa Pilipinas karong tuiga. Gipaig ni Secretary Arsenio Balisacan nga ilang gikonsidera sa adjusted GDP projection ang performance gikan niadto nakalabay nga tuig. Lakip usab ang development sa global economy, partikular ang global finance ug economic slowdown, pagtaas sa presyo sa lana ug paglihok sa inflation rate dili lamang sa Pilipinas kundi sa magnasod sama lamang sa Amerika nga usa ka major trade partner sa nasod. Detalye sa itong balita gikan sa kauluan gumikan sa naaning grabing batikos na puwersang mangayo og pasaylo si kanhi Speaker Pantaleon Alvarez sa iyang way basihanan o adunay pagka sedisyong panawagan sa militar o kapolisan nga iatras ang ilang suporta kang Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Gibanatan usab si Alvarez sa mga kaubang kongresista. Lakip ang Mindanaoans nga sila si Camiguin Representative Jordin Jesus Romualdo, Lanao del Norte Representative Cali Di Mapuro, House Majority Leader Manuel Jose Manix M. Lipi, o Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Bot ni Romualdo nga kasuhan sa Department of Justice og sedisyon si Alvarez o gipayag usab dinhi mapuro nga dili layo nga magatubang sa ethics complaint ang kanhi speaker. Ikumpirma ni Police Regional Office 11 Director Brigadier General Alvin Delvo nga 8 ka mga polis na relieved sa pwesto uman sa sunod-sunod nga violenting bypass dito sa Davao City nga nagresulta sa 7 ka kaswalidad kun casualty. Gikustudiya na sa Internal Affairs Service ang kaso sumay sa mando ni PNP Chief General Romel Francisco D. Marbel alang sa investigasyon sa kamatayon sa mga suspects. Ibay ni Delvo nga patungha og mga kabalaka ang kadaghan sa mga casualties o kung ang mga opisyal nagsunod ba sa hustong mga pamaagi o gamulihog sa pagdepinsa sa kaugalingon higpit kini niya nga suportahan. Tinumduman nga giangko ni Davao City Police Office o sa Davao City Police Office nga nagbilin og dakong kausaban ang gipaygayon nga anti-drug operations dito sa Dakbayan na himong pagdeklara og all-out war kontra droga nga gibuhi pag-usab ni Mayor Sebastian Duterte.
Nagasinati o grabing mga pagbaha ang Dubai, United Arab Emirates tungod sa torrential rains nga nagdala og dakong volume sa tubig nga bugdil matud ba sa duha ka tuig nga pagulan. Ang maong pagbaha mikalas og 18 ka mga tawo sa kasikpit nga bahin sa Oman, Jordan. Nasayran ang maong siyudad, nag-average lang og pipila kapag pulgad ang ulan matag tuig. Rason nga kung wa kasagaran ang katawhan sa dihang miigo ang maong kalamidad. Sigon sa meteorologist Nahal Bigherzi, kini ang tinud-anay nga historic event sa nasangpit nga siyudad. Balita sa simbahan opisyal nga gibuksan sa usa ka dioceses sa amihan ng Pilipinas ang proseso nga mahimong motultol sa pagkasantos alang ni Ninia Ruiz Zabad, usa ka 13 anyos nga batang babae nga giisip nga nagpuyo sa usa ka mainampuon nga kinabuhi nga puno sa pagtahod. Ang kausa ni Abad formal nga gipasugdahan sa Diocese sa Lawag, din siya gilubong sa usa ka solemne nga seremonyas nga gipaygayon sa Cathedral of St. William niadtong Abril 7, Divine Mercy Sunday. Sa diocesan phase, ang kandidato gihatagan og titulo nga alagad sa Dios sama sa kaso ni Abad. Kining nga hugna naglakip sa paghugpong sa iyahang sinulat o pagkulikta o mga pagpamatuod mahitungod sa iyang kinabuhi o kabalaan o uban pa. Naguna isipinungdan sa mga sakit sa tibuok kalibutan ang mga kondisyon nga makaapekto sa nervous system sama sa stroke, sa migraines o dementia. Nagganayon ang pagtuon nga gihimo sa US-based Institute for Health Metrics and Evaluation. Sobra sa 3.4 bilyones ka tawo na kung 43% sa global population ang nakasinati og neurological condition niadtong 2021. Ipayag sa Pangulo sa gihimong pagtuon nga si Jaime Stenmitz ang nervous system conditions na ang world's leading cause of overall disease burden. Balita sa pangugnat sa Kusur, atong kanato ni Pepe Tiquillo and family, Calmo Osamu City. Dili nahingpit nga nahimong impresibo ang duwa sa Los Angeles Lakers para sa pipila ka basketball analyst. Kinibisan pa silang pagdaog kontra sa Pelicans sa score 110 against 106. Sa sinugdanan pa lamang sa duwa, nakita na ang pagka-agresibo sa New Orleans. Kamaturan niini, 34 ka puntos gilayon ang nahipo sa team kontra sa 26 lamang ang sa Lakers. Chairman sa Comet Unit, Vitamins and Natural Resources sa Sangguniang Panglungsod, Kinsila. Sublig na nawagan ang environmental NGO nga ban toxics sa dinaliang pagtubag sa problema sa climate change ug plastic pollution sa Pilipinas. Gihimo sa grupo ang pahayag dungan sa nagsingabot nga pag-obserbar sa World Health Day sa Hunyo. Ipahayag ni Jam Lorenzo, Ban Toxics Policy Development and Research Officer, kini tungod kay mahimong makakuha og mas dakong epekto sa panglawas sa tao ang taas nga heat index sa nasod. Kini gumikan ang plastic pollution ang kasagarang nahimong hidungdan sa cancer, endocrine disruption o cognitive impairments. Localized thunderstorms para imong pasulami dinhi sa Mindanao. Ang Mindanao makasinatog panagsang pagdagong nga tuna sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa katagatag nga pagulan kilatog pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Ulong sa kalam kinutugikan sa panultihon, Kapitulo 15, versikulo 17 nga nagingon, mayo pang magkaon kalagutan uban sa imong hinigugma, kaysa magkaon kag lamian kayong pagkaon apan anaa ang kasila.
Ihandam ni Romerico Gregorio Tut Kinatos Mike Kabubuton sa Couples for Christ Misamis Occidental Chapter o sa parokya ni San Jose de sa Sinakaban Misamis Occidental pinagi ni Reverend Father Daryl Rosales o sa mga parokyano ni ini. Tinangkop nga pagatod sa mga balitag informasyon sa global malinag pangal bay number 1 news mga balitag iswat ihandam ni Romerico Gregorio sa mga sagop sa DXD Dynamic Force o sa ito ang Lasal University interns. Sa control, atong gigawang controls at master's control, paring Juni Maberan sa DXDD AM, pa si Bilya sa DXDD FM Cool Radio, o sa ngalan sa itong station manager, atong Talahoron Archbishop Martin Sarmiento Homawad, Chief Executive Officer Father Daryl Rosales, Program Director Sir Manuel Rongelio, Senior Hibis Technical Department, paring Juni Baberan yung mga kauban sakop, Bilya and Juve Robante. And sa Finance Department, headed by Sister Willa Batoon, si Richie Lichano, itong cashier, Kimberly Mahinay, in charge of traffic, and bookkeeping in charge, si Estila Remedios Palaw, Vic Hisulgang, ito ang in charge sa Operation Tabang, sa ngalan di ATV and Data Rosal, miatod ganado sa atong Bantay Port area, Sir Jun Datolaita, atong nagatud sa itong police report, o uban nato mga kauban nga nagatud sa mga live reports. And sa ngalan no Sam, ito ang in charge sa sanitation, si atong higala, si Mary Jane Haganos, atong assistant sa opisina o technical and production, Noel Oreño, and counterpart nalang sa telecast ang Phil Products Cable TV, Misamis Cable TV, global platforms sa Facebook and YouTube, advertisers, supporters, sponsors, labing importante sa tanan, ang labang magkagagahom. Ako sinandi, gabaw, dumanhog, dagang salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanong, pagsunod, and good morning, Casey and Nancy. Inyong nabati ang Manila Highway No. 1. Nagkasalamat sa inyong pagpaminaw.